rin siya! Anong ginawa mo sa akin? Huwag kang malungkot. Lahat mayroong gantimpala. Delilah. Titigan mo na siyang mabuti. At tandaan mo ang araw na una mong nakilala magandang si Delilah. Dahil hindi mo na ulit siya makikita. Bilis! Tandaan mo! Pinagkanulo at pinulang. Ang pakikidigma ni Samson sa mga Filisteo ay natapos na. At kasama doon ang pangarap ng mga Israelita sa bayang sinilang. Naghihina ako. Isandal niyo ko sa haligi. Panginoon. Tahimik! Panginoon. Kung ako po'y sa'yo, huwag niyo po akong kalimutan. Palakasin niyo pong muli ang katawan ko. Tumahimik ka na! Iniwan ka na ng Diyos mo, Samson. Ikaw, ang lalaking dumukot sa aking mga mata. Pinasasalamatan kita. Natulungan ako ng kadiliman upang mag-isip. Kinalimutan ka na ng sinasabi mong Diyos. At binawi na niya ang lahat ng iyong lakas. Hindi. Mas nakikita ko siya ngayong bulag ako kesa dati. At gusto niyang wasakin ko ang lahat ng lahi ninyo! Wala ka ng lakas, Samson! Pigilan niyo siya! Patayin niyo siya! Kilos na! Mahal kong anak. Nandito ako. Mahal kong Samson. Nandito ang iyong ina.
Pumatay ng libu-libong Filisteo ang pagsasakripisyo ni Samson, ngunit hindi niya kayang talunin ang mga Filisteo sa sarili niyang lakas. Hinikayat ng propetang si Samuel ang mga tao upang magkaisa sa ngalan ng Diyos. Katulad ng Panginoon. Ngunit matapos ang ilang dekada ng pakikibaka, nabigurin siyang pigilan ang mga Filisteo. Propeta, naghihintay kami sa'yo. Nauubusan na rin ang pagpapasensya ang mga tao. Kailangan na nating malaman. Oo, tama. Sige na. Ano ba ang bumabagabag sa inyo ngayon? Ang totoo, nagpapasalamat kami. Ginabayan mo kami ng ilang taon. Panginoon Diyos ang gumabay sa atin. Samuel, hindi ka na bata gaya ng dati. Nag-aalala kami. Sino makikipag-usap sa Diyos kapag nawala ka? Sinong gagabay sa amin laban sa mga Filisteo? Ito ang mga anak ko magpapatuloy ng aking gawain. Gahama ng iyong mga anak. Pinalaki ko ang mga anak ko may pananampalataya at sumusunod sa utos ng Diyos. Lahat ng mga ginawa ko para sa inyo, nagampanan ko dahil sinunod ko ang nais ng Diyos para sa atin. Alam ng lahat na tumatanggap sila ng suhol. Hindi na nila may kakaila. Dinudungisan nila ang iyong pangalan. Ngayon, kapag namatay ka na, paano kung bumalik ang mga Filisteo at asahan namin ang iyong mga anak upang makipag-usap sa Diyos? Sasagutin niya kaya sila? Hindi. Hindi siya sasagot. Ngayon, anong nais ninyo? Isang hari. Nagaya ng ibang mga bansa. Ngunit tignan niyo ang gawain ng ibang mga hari. Naging malupit sila. Ginawa nilang alipin ang mga mamamayan niya. Hindi, kung siya ang pinili ng Diyos. At kung babasbasan niya ng isang manggagawa ng Diyos. At ikaw yon. Tatanggihan niyo ang ating Diyos. Di ba, pinangako ng Diyos ang lupain ito? Ito ang kanyang kaharian. Siya ang nag-iisa nating hari. Pakikinggan ka ng ating Panginoon, Samuel. Kailangang humiling ka sa kanya na pumili ng hari natin. Iwan niyo ako. Lahat kayo. Ibinigay ko sa kanila ang lahat. Ngayon nais nila akong talikuran. Gayon din kayo, Panginoon. Ngunit kung nanaisin niyong mabigyan ko sila ng hari, yun po ang aking susundin. Ngunit sino naman kaya? Nakita ko na. Hindi ako ang inyong napili. Ngunit mananatili akong isang propeta. Handa akong gabayan ng inyong hari. Saul, maghari ka na may katarungan at may karunungan at ayon sa utos ng Panginoong Diyos. Binabasbasan kita bilang unang hari ng Israel. At ako, bilang propeta ng Diyos, ay makatulong sa iyo sa lahat ng aking makakaya. Doon nagsimula ang bagong panahon sa buhay ng mga Israelita. Ang panahon ng mga propeta at mga hari. Kailangan nilang magtulungan upang bantayan ang lupang ipinangako. Next time on the Bible. Are the men ready? They're ready. We must make a sacrifice before we attack. May God forgive you. Be a king.
Leave the job of priest to me. You are our prophet. But I am your king. What the Lord gives, he can take away. God is with me! Are you with him, Lord? Really? Will you have my crown? Will you not kill my descendants? Bury my name! David, the people will look to you now to defend them, unite them. Jerusalem. A new home. The king is never above his God. You abused your power. You took everything from your most loyal servant. You took his wife. Then you took his life. You think God doesn't see everything? I am his chosen one. For the contempt you have shown the Lord, he will bring disaster on your house. We shall see.